Nakatanggap ka na ba ng regalo mula sa isang taong mahal mo? Isang regalo na dapat sana ay simbolo ng kaligayahan, ngunit sa halip ay naging simula ng isang trahedya na dumurog sa iyong buong buhay. Naranasan ko na ito, at ang peklat na iniwan nito ay malamang na hindi na maglalaho sa buong buhay ko. Ang aking asawa ay nagpadala sa akin ng isang napakagandang bestida at tumawag upang itanong kung nagustuhan ko ba ito. Sa sandaling yon, sa bugso ng sama ng loob, nakapagreklamo lang ako ng isang pangungusap. Kinuha ng kapatid mo. Ngunit sa kabilang linya, sumigaw siya na parang isang baliw. Isang pangungusap na hanggang sa araw na ito, makalipas ang maraming taon, ay minumulto pa rin ako na parang kutsilyong umiikot sa aking bituka. Pinatay mo ang kapatid ko. Ang pangalan ko ay Marisol. Ako ay 30 taong gulang at halos 3 taon na kaming kasal ni Mateo. Ang buhay ko bilang isang manugang ay marahil katulad ng sa maraming ibang babae sa Pilipinas. Natikman ko na ang tamis at pait. Ang pamilya ng aking asawa ay hindi naman ubod ng yaman tulad ng mga Ayala. Ngunit sila ay kabilang sa mga pinakanakaangat sa bahaging ito ng probinsya ng Batangas. Ang malaking bahay na bato ay may 3 nakatira. Ang aking biyenan na si Mama Elena, ang aking asawa na si Mateo, at ang nakababatang kapatid ng aking asawa na si Clara. Magiging normal sana ang lahat kung hindi dahil sa napaka-espesyal na pag-iiran ni Clara. Si Clara, ang aking hipag, ay 5 taong mas bata sa akin. Taglay niya ang isang marupok na kagandahan na parang usok, maputlang balat, mahabang buhok at mga matang laging parang maluluha. Ngunit ang karupukan na yon ay hindi lamang panlabas. Ito ay physical din. Sabi ng aking biyenan, mula pa noong bata si Clara, nagdusa na siya sa isang kakaibang sakit. Isang halimaw na allergy sa karamihan ng mga karaniwang tela. Kung may dumaping kahit isang hibla ng ibang tela sa kanyang balat, ang dalaga ay magkakaroon ng pantal, mahihirap ang huminga, at maaari pang atakihin ng kumbulsyon. Dahil dito, pinoprotektahan siya ng buong pamilya na parang isang porselanang kayamanan na madaling mabasag. Ang lahat ng bagay sa bahay, mula sa kanyang mga damit hanggang sa kanyang sapin sa kama, ay dapat pasadyang orderin mula sa isang espesyal na uri ng sutla na napakamahal at mahirap hanapin. Ang buhay ko sa bahay na yon, sa totoo lang, ay isang sunod-sunod na mga araw na puno ng pagtitiis at pagpipigil. Ang aking biyenan, si Mama Elena, ay isang matalas at otoritarian na babae. Mahal niya ang kanyang anak na babae hanggang sa puntong nagbubulag-bulagan na siya. Ang lahat ng pinakamagagandang bagay sa bahay ay para kay Clara. Para naman sa akin, na isang bagong dating na manugang, sa kanyang mga mata, ako ay tila isang estranjero lamang, o mas masahol pa, isang katulong na napadpad upang pagsilbihan ang pamilyang ito. Ang pagkaing niluluto ko, maging sinigang o adobo, ay hindi kailanman pasok sa kanyang panlasa. Ang bahay na nililinis ko ay hindi kailanman sapat na malinis para sa kanya. Kahit ang paraan ng paghinga ko ay tila kinaiinisan niya. Marisol, maglakad ka ng mas dahan-dahan. Magugulat mo si Clara. Marisol, hinaan mo ang boses mo. Nagpapahinga si Clara. Ang mga linyang yon ay naging pamilyar na koro ng aking buhay. Ang aking asawa, si Mateo, ay ibang-iba na tao. Siya ay mabait, malumanay magsalita, at laging tinatrato ako ng napakabuti. Sa tuwing pinapagalitan ako ng kanyang ina, tahimik siyang papasok sa silid, hahawakan ng aking kamay at aaluin ako. Mahal, huwag kang magalit. Masyado lang nag-aalala si Mama kay Clara. Konting pasensya pa, okay?
Siya ay parang isang malambot na unan na tumutulong sa akin na saluhin ang mga dagok mula sa aking biyenan. Ngunit unti-unti, napagtanto ko na siya ay unan lamang. Hindi siya kailanman naging isang matibay na kalasag. Kaya niyang pahupain ang aking kalungkutan. Ngunit hindi niya kailanman naisip na ipagtanggol ako sa harap ng kanyang ina at kapatid. Ang pagmamahal niya sa akin ay totoo. Ngunit ang pagmamahal at proteksyon na inilalaan niya kay Clara ay hindi hamak na mas matindi. At pagkatapos ay dumating ang nakatagdang araw. Ika-2 anibersaryo ng aming kasal. Nasa business trip si Mateo sa Maynila. Akala ko nakalimutan na niya. Ngunit noong hapon, isang courier ang naghatid ng isang magandang kahon ng regalo. Binuksan ko ito at tila tumigil ang tibok ng puso ko sandali. Sa loob ay isang bestidang sutla, kulay luntiyang parang jade, malambot at malamig hipuin. Ang disenyo ay simple ngunit napaka-elegante. Alam kong ito ay ang parehong uri ng mamahaling sutla na karaniwang ginagamit ng pamilya para kay Clara. Ito ang unang pagkakataon mula nang kami ay ikinasal na binigyan ako ni Mateo ng ganitong kahalaga at pinong regalo. Niyakap ko ang bestida sa aking dibdib. Nararamdaman ang isang alon ng kaligayahan na bumabalot sa akin. Siguro naalala pa rin niya. Siguro may mahalagang lugar pa rin ako sa kanyang puso. Dinala ko ang bestida sa aking silid at masayang isinuot ito sa harap ng salamin. Ang bestida ay tila sadyang ginawa para sa akin. Perpekto nitong pinalutang ang aking balat at hubog. Akala ko, sa wakas ay maisusuot ko ito sa paglabas, kasama siya sa isang romantikong lugar. Ngunit nagkamali ako. Nang palabas na ako ng aking silid, pababa na si Clara ng hagdanan. Nakita niya ang suot kong bestida at ang kanyang mga mata ay kumislap sa isang kakaibang paraan. Hindi siya nagsalita. Lumapit lang siya at gamit ang kanyang manipis at nanginginig na kamay, marahan niyang hinaplos ang tela ng bestida. Sa mismong sandaling yon, lumabas ang aking biyenan mula sa kusina. Nakita ang eksena at agad na nagdilim ang kanyang muka. Mabilis siyang lumapit. Tinabig ang kamay ni Clara at bumaling sa akin na may matalim na boses. Marisol, sinong nagbigay sa'yo ng pahintulot na isuot ang bestidang yan? Hindi mo ba nakikitang nagustuhan ni Clara? Bakit pa wala kang kahit kaunting konsiderasyon? Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi makapagpaliwanag habang sa pilitan niyang inagaw ang bestida mula sa aking mga kamay at inilagay ito sa mga bisig ni Clara. Heto anak, kung gusto mo ito, isuot mo. Marami namang magagandang damit ang hipag mo. Hindi niya ito kawalan. Nakatayo ako na parang bato sa gitna ng sala. Pakiramdam ko ay binuhusan ako ng isang timba ng yelong tubig. Ang bestida ay regalo mula sa aking asawa. Ang regalo para sa aming anibersaryo. Ngunit sa mga mata ng aking binan, isa lamang itong bagay na maaari niyang kunin mula sa akin anumang oras upang paligayahin ang kanyang anak. Hinawakan ni Clara ang bestida na may bakas ng bahagyang pagsisisi sa kanyang muka. Ngunit pagkatapos ay tahimik siyang tumalikod at umakyat sa kanyang silid. Iniwan akong mag-isa na may bukol ng kahihiyan sa aking lalamunan. Nang gabing iyon, hindi ko magawang kumain kahit isang subo sa hapunan. Nakaupo ako ng mag-isa sa aking silid, nakatitig sa walang laman na kahon at nagsimulang mamuo ang mga luha sa aking mga mata. Sa sandaling iyon, tumulog ang telepono. Si Mateo yon. Ang boses niya sa kabilang linya ay hindi karaniwang mainit at malambing. Hello, mahal ko. Nakuha mo ba ang regalo ko? Nang marinig ko ang kanyang boses, lahat ng pagkabigo na kinimkim ko sa loob ay umapaw. Sinubukan kong pigilan ang aking paghikbi
at sumagot sa isang pabulong na tinig. "Oo, nakuha ko. Maganda ito. Pero sa tingin ko ay hindi ito nakalaan para sa akin." Nagdakang nagtanong si Mateo, "Bakit mo nasabi yan? Hindi mo ba nagustuhan?" Nang walang pag-iisip, inireklamo ko kung ano mismo ang nararamdaman ko. Isang reklamo na may bahid ng sama ng loob ng isang asawa. "Nakita ito ng kapatid mo at kinuha niya mula sa akin. Sinabi rin ni Mama na ibigay ko na lang sa kanya. Paano naman ako hihindi?" Akala ko ay aluin niya ako tulad ng lagi niyang ginagawa, magsasabi ng matatamis na salita para pakalmahin ako. Pero hindi. Isang katahimikan ng ilang segundo sa kabilang linya ang nagpakabagang sa akin. Bigla sumigaw siya. Isang baliw, galit, at puno ng takot na sigaw. Ang boses niya ay hindi na boses ng mabait na asawang kilala ko. Nagbagong anyo ito at naging ungol ng isang sugatang hayop. "Anong sinabi mo? Kinuha niya? Pinatay mo siya? Pinatay mo ang kapatid ko." Ang sigaw na iyon ay parang kidlat na humati sa akin sa dalawa. Natulala ako. Umugong ang aking mga tainga. Dumulas ang telepono mula sa aking mga kamay at bumagsak sa sahig ng may kalabog. Ang buong mundo ko ay gumuho sa sandaling yon. Pinatay. Anong nagawa ko? Dahil lang sa isang bestida? Bakit siya magsasabi ng ganong kasasamang salita? Ano ang sikreto sa likod ng bestidang yun? Sa likod ng kanyang pamilya? Ang sigaw ni Mateo sa telepono ay hindi lang basta tunog. Ito ay isang tastas na bagay, isang hindi nakikitang maso na humampas sa aking isipan ng buong lakas. Nawalan ako ng balanse. Ang katawan ko ay umuga at ang ulo ko ay umikot sa isang kaguluhan na walang pangalan. Pinatay. Sino ang pinatay ko? Dahil sa isang bestida. Naging mamamatay tao ako. Ayon sa sarili kong asawa, hindi pa man ako nakakabawi upang pulutin ang teleponong nakahandusay sa malamig na sahig. Nang mula sa main entrance, ang huni ng preno ay gumuhit sa tahimik na gabi. Ang bakal na gate ay itinulak ng bukas ng may marahas na puwersa. Lumilika ng isang nakakatakot na kalabog. Pagkatapos ay ang tunog ng mga yabag, hindi ng taong naglalakad ng mabilis, kundi ng taong tumatakbo ng desperado. Ang dagundong ng sapatos sa mga tiles ng patio ay tunog ng mga tambol ng digmaan. Bago ko pa man maintindihan ang nangyayari, isang figura ang sumubasob sa loob ng bahay na parang isang buhawi. Si Mateo yon, ngunit hindi ang Mateo na kilala ko. Magulo ang kanyang buhok, gusot ang kanyang polo, at ang kanyang mga mata, Diyos ko. Ang kanyang mga mata ay mapupula, tadtad ng mga pulang ugat na parang isang baliw na mabangis na hayop. Hindi niya ako tinignan, kahit na nakatayo ako mismo sa harap niya. Ang kanyang tingin ay winalis ang sala at pagkatapos ay sumugod siya paakyat ng hagdan patungo sa silid ni Clara. Tinabig niya ako sa gilid, isang walang ingat na pagtulak na naging dahilan upang ako'y sumuray-suray at muntik ng matumba. Sa sobrang takot, sinundan ko siya paakyat. Ang mga hakbang ko ay parang may nakataling tingga. Mula sa silid ni Clara, ang desperadong pag-uuungan ng aking biyenan ay naririnig na. "Clara, anak ko, anong nangyayari sa'yo? Gumising ka, parang awa mo na." Nang makarating ako sa pintuan, isang karumal-dumal na eksena ang nagpapako sa akin sa kinatatayuan. Si Clara, ang aking marupok na hipag, ay nakabaluktot sa sahig, nangingisay. Sa tabi niya ay ang gusot na bestidang luntiang jade. Ang buong katawan niya ay nanginginig sa kumbulsyon. Ang kanyang mga mata ay nakatirik, walang buhay, at may puting bula na bumubulwak mula sa gilid ng kanyang mga labi. Ang aking biyenan
ay nakaluhod sa tabi niya. Hinahampas ang sahig gamit ang kanyang mga kamao habang natatarantang inaalog ang kanyang anak. Ang mukha niya ay naliligo sa luha na may halong 8 katapusang puot. Nang makita ako sa pintuan, nag-react si Mama Elena na parang isang mabangis na hayop na nakakita ng kaaway. Tumalang siya patayo at sumugod sa akin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ikaw na bruha ka. Ginawa mo ito sa anak ko. Pumasok ka sa pamamahay na ito para patayin siya, hindi ba? Sigaw niya, itinaas ang kanyang kamay para sampalin ako. Ngunit pinigilan siya ni Mateo bago pa man tumama ang palad niya. Hindi niya ito pinigilan para protektahan ako, kundi para awatin ang kanyang ina. Ma, kumalma ka. Kailangan nating tumawag ng ambulansya. Kailangan nating dalhin siya sa ospital ngayon na. Nakatayo ako doon, ang aking mga paa ay nakaugat sa sahig. Ang isip ko ay blanko, hindi makapag-isip. Ano ba ang nangyayari? Bakit nang kaganito si Clara? Ang bestida? Oo, ang lahat ng ito ay dahil sa bestida. Ngunit ang bestida ay hindi nakakapinsala. Hindi ito lason o patalim. Ano ang ginawa kong mali? Tumanggap lang ako ng regalo. Isang regalo na ipinadala mismo ng aking asawa. Sa gitna ng kaguluhan, binuhat ni Mateo si Clara sa kanyang mga bisig. Ang dalaga ay nangingisay pa rin. Ang kanyang katawan ay lampayatot sa mga bisig ng kanyang kuya. Tumakbo si Mama Elena kasunod nila. Walang tigil sa pagmumura sa akin gamit ang pinakamababasik na salita. Ahas, salot, lumayas ka sa bahay ko. Sumpayan ang araw na tumapak ka dito. Nang lagpasan ako ni Mateo, huminto siya ng 1 segundo. Tumingin siya sa akin, ngunit sa kanyang titig, wala ni katiting na bakas ng lambing ng kahapon. Ito ay malamig, malayo, at puno ng puot. Isang tingin na ibinibigay sa isang mortal na kaaway. Isinatinig niya ang bawat salita sa pagitan ng kanyang mga ngipin na parang kutsilyo sa aking puso. Nandito ka pa? Umalis ka sa paningin ko. Napahakbang ako paatras, masakit na tumama sa hamba ng pinto. Pinanood ko sila. Isang inang baliw sa pag-aalala sa anak. Isang kuya na takot para sa kapatid. Mabilis na isinakay si Clara sa kotse at naglaho sa dilim ng gabi. Iniwan nila akong mag-isa sa malawak na bahay. Ang bahay ay biglang naging nakakatakot na tahimik. Ang katahimikan pagkatapos ng bagyo ay mas nakakapangilabot kaysa sa mga sigaw. Nanginginig akong pumasok sa silid ni Clara. Ang silid ay magulo, na parang nagkaroon ng pakikipagbuno. Ang walang laman na kahon ng regalo ay nakahandusay sa gitna ng silid, at ang bestida, ang nakatadhanang bestidang luntiang jade, ay naroon pa rin, gusot sa malamig na sahig. Dahan-dahan akong yumuko, pinulot ito gamit ang nanginghinig na mga kamay. Ito pa rin ang parehong malambot at malamig na sutla, ang parehong kulay luntian na parang tubig sa lawa. Ngunit na yon, sa aking mga mata, hindi na ito isang regalo ng kaligayahan. Mukha itong ebidensya ng isang krimen, isang nakamamatay na sumpa na hindi ko sinasadyang napagana. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nakaupo doon. Ang katawan ko ay naninigas sa lamig, hindi dahil sa hangin ng gabi, kundi dahil sa lamig na tumatagos mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang sarili kong asawa, ang taong pinakamamahal at pinagkakatiwalaan ko, ay inakusahan akong mamamatay tao. Ang aking biyenan ay isinumpa at pinalayas ako, at lahat ng ito ay nangyari sa loob ng wala pang 1 oras. Ano ang nagawa ko? Itinanong ko sa sarili ko ng daan-daan, libu-libong beses, ngunit wala akong mahanap na sagot. Nang gabing yon, hindi ako natulog. Nakaupo ako sa madilim na sala
nakatitig sa labas sa walang laman na daanan ng sasakyan. Naghintay ako. Naghintay ako ng tawag. Naghintay ako na bumalik si Mateo at sabihin sa akin na ang lahat ay isang hindi pagkakaunawaan. Ngunit wala. Tanging ang makapal na kadiliman at isang hindi nakikitang takot ang bumalot sa akin. Alam ko na mula sa sandaling isigaw ni Mateo ang pangungusap na iyon sa telepono, ang buhay ko ay nagbago na magpakailanman. Ang aking kasal, na akala ko ay mapaya pa, ay nagtatago ng isang teribleng sikreto. Isang sikreto kung saan, gusto ko man o hindi, ay kasangkot na ako ngayon. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Hindi lamang para linisin ang aking pangalan, kundi upang maunawaan kung bakit ang asawang mahal na mahal ko ay nakatingin sa akin na may mga mata ng isang mortal na kaaway. Bandang madaling araw, nakaidlip ako sa malamig na sofa. Ang katawan ko ay nakabaluktot dahil sa pagod. Ngunit kahit ang putol-putol na tulog na yon ay puno ng mga bangungot. Nakita ko si Mateo at ang aking biyenan na nakatayo sa harap ko. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab, walang katapusang inuulit. Pinatay mo siya. Nagising ako na may gulat, naliligo sa pawis. Ang bukang liwayway ay sumisilip na sa bintana. Ngunit para sa akin, ang gabi ay tila bumabalot pa rin sa lahat. Bandang 8:00 ng umaga, ang tunog ng isang kotseng huminto sa labas ng gate ay nagpabilis ng tibok ng puso ko. Tumakbo ako sa pinto na may bahagyang pag-asa. Siguro walang seryosong nangyari kay Clara. Siguro kumalma na si Mateo at ipapaliwanag ang lahat. Ngunit ang pag-asang iyon ay naglaho sa sandaling bumukas ang pinto ng kotse. Tanging ang aking biyenan at si Mateo ang bumaba. Ang kanilang mga mukha ay humpak. Ang kanilang mga mata ay malalim at puno ng pot nang makita nila ako. Ilagpasan ako ni Mama Elena na parang anino ng walang salita at dumiretso sa loob ng bahay. Si Mateo, gayunpaman, ay huminto sa harap ko. Ang distansya ay halos abot kamay lang, ngunit naramdaman ko ang isang bangin na naghihiwalay sa amin. Gamit ang nanginginig, tuyong boses pagkatapos ng walang tulog na gabi, tinanong ko, "Si Clara, kumusta si Clara?" Tumingin siya sa akin, isang kakaibang nakakatakot na tingin. Ang kanyang bitak-bitak na mga labi ay gumalaw, nagpapakawala ng isang pangungusap na kasing lamig ng yelo. Hindi siya patay, pero parang ganoon na rin. Pagkasabi nun, iniwasan din niya ako at pumasok sa loob. Pakiramdam ko ay parang may pumipiga sa puso ko. Ang kanyang mga salita ay hindi lang balita. Ang mga ito ay isang hatol, isang kumpirmasyon na ang buong trahedyang ito ay kasalanan ko. Mula sa araw na yon, ang buhay ko sa bahay na yon ay opisyal na naging isang impyerno. Iniuwi nila si Clara pagkatapos ng isang araw sa ospital, ngunit naging nakakatakot ang kanyang pananahimik. Hindi siya nagsasalita, hindi numingiti. Nakaupo lang sa isang sulok ng kanyang silid. Ang tingin ay nawawala sa bintana. Paminsan-minsan, nagugulat siya at nanginginig na parang may nakikitang kasindak-sindak. Inako ng aking biyenan ang lahat ng may kinalaman kay Clara. Hindi niya ako pinapalapit sa silid ng dalaga. Kung nakikita niya akong umaaligid sa pasilyo, sisigaw siya. "Hanggang kailan mo ba siya sasaktan? Lumayo ka sa kanya." Naging isang hindi nakikitang anino ako sa sarili kong tahanan. Hindi nakikita, kundi isang nakakadiring nilalang na gustong iwasan ng lahat. Sinimulan akong pahirapan ni Mama Elena ng hayagan. Pinilit niya akong gawin ng lahat ng gawaing bahay mula sa paglalaba at pagluluto hanggang sa paglilinis at kahit pagbubungkal sa harden. Hindi niya ako pinapayagang kumain kasabay nila sa iisang mesa. Ang pagkain ko ay mga tira-tira
na kinakain ko nang nagmamadali sa isang sulok ng kusina. Sa gabi, hindi na tumatabi si Mateo sa akin sa pagtulog. Lumipat siya sa kanyang home office at inilak ang pinto. Ang aming silid tulugan ay tinitirhan na lamang ngayon ng ako. Napapaligiran ng 4 na malamig na pader. Sinubukan kong makipag-usap kay Mateo ng maraming beses. Hinarang ko siya sa hagdanan. Hinintay ko siya sa sala. Naghanap ako ng anumang pagkakataon upang itanong sa kanya ang iisang tanong. Anong sikreto ang hawak ng bestidang iyon? Bakit naging ganito ang lahat? Ngunit ang natatanggap ko lang ay isang nakakatakot na katahimikan o mga salitang puno ng poot. Hindi mo kailangang malaman. Ang pinakamagandang magagawa mo ay manahimik at gawin ang tungkulin mo. Kung may mangyari kay Clara, hinding-hindi kita mapapatawad. Tungkulin ko. Ano ang tungkulin ko ngayon? Ang maging isang walang bayad na katulong? Isang salarin na walang karapatang magsalita? Ang mga luha ko ay natuyo na. Ang pisikal na sakit ng nakapapagod na trabaho ay hindi nakadurog sa akin, kasing tindi ng espiritual na sakit ng pagtrato sa akin bilang kaaway ng lalaking minahal ko. Ang buong bahay ay nababalot sa isang madilim na kapaligiran. Ang aking biyenan at si Mateo ay tila nagkaroon ng tahimik na kasunduan. Ginagawang bawal na paksa ang sikreto tungkol sa sakit ni Clara at sa bestida. Sa tuwing sinusubukan kong banggitin ito, alinman sa hindi nila ako pinapansin o gumagamit sila ng mga makamandag na salita para patahimikin ako. Ang buhay ko ay nagpatuloy ng ganito sa pagitan ng pagdurusa at kahihiyan. Pumayat ako. Ang mga mata ko ay lumalim dahil sa kakulangan ng tulog at pag-aalala. Minsan, pag tumitingin ako sa salamin, hindi ko na nakikilala ang sarili ko. Ang babae sa salamin ay may blangko, pagod na tingin na minarkahan ng mga kulubot ng pagdurusa. Ngunit kapag ang isang tao ay itinulak sa bingit, lumalabas ang likas na ugali para mabuhay. Hindi ko pwedeng hayaan ang sarili kong mamatay ng dahan-dahan sa katahimikang ito. Hindi ko matatanggap na sisihin ng walang katwiran. Wala akong ginawang mali. Ang kanilang pananahimik, ang hindi normal na labis na proteksyon kay Clara, lahat ng ito ay nagpapahiwatig na mayroong isang terribleng sikreto sa likod nito. Isang sikreto na sinusubukan nilang ilibing sa lahat ng paraan. At ako ang ginawang pambayad sala para sa sikretong iyon. Isang hapon, habang naglilinis ng sala, nakita ko ang aking biyenan na palihim na pumasok sa silid ni Clara na may hawak na maliit na itim na paper bag. Tumingin siya sa paligid na may tensyonadong ekspresyon. Nang lumabas siya, wala na sa kanya ang bag. Isang kutob ang nagsabi sa akin na may mali. Hinintay ko siyang mawala at dahan-dahang tumungo sa silid ni Clara. Ang pinto ay laging nakakandado. Ngunit na yun, marahil sa kanyang pagmamadali, hindi niya ito naisara ng tuluyan. Nakaawang lang ito ng kaunti. Isang maliit na siyuwang na sapat para sumilip ako sa loob. At ang nakita ko sa makitid na siyuwang na yun ay nagpalamig ng dugo ko. Hindi yun silid ng isang normal na may sakit. Mukha itong selda ng bilangguan na matalinong ikinubli. Nanigas ang dugo sa aking mga ugat habang sumisilip sa siwang ng pinto ng kwarto ni Clara. Hindi lang ito pakiramdam ng takot, kundi ng matinding pagkalito. Ang silid ng dalaga na dati kong itinuturing na espasyo lamang na may espesyal na pangangalaga ay nagbunyag na yon ng isang ganap na naiibang mukha. Ang bintana ay hindi normal na salaming bintana. Mayroon itong patong ng maninipis na bakal na rehas na pininturahan ng puti upang tumugma sa kulay ng pader. Kung hindi mo titingnang mabuti, imposibleng makita ang mga ito. Sa lamesa sa tabi ng mga plorera ng sariwang bulaklak na inilalagay ng aking binan araw-araw,
ay may maayos na salansan ng mga textbook. Ngunit lahat ng mga ito ay lumang libro pang high school. At ang pinaka-napapangilabot sa akin ay ang kama ni Clara. Hindi ito isang normal na kama na gawa sa kahoy, kundi isang bakal na kama na istilong ospital na may mga railing sa magkabilang gilid. Bakit kailangang matulog ng isang 25 anyos na babae sa kama na tulad nyon sa sarili niyang tahanan? Bakit may rehas ang bintana? Bakit kailangang magpuslit ng mga gamit ang aking biyenan sa kanya na parang gumagawa siya ng labag sa batas? Isang bahan ng mga tanong ang umikot sa isip ko. Binabago ang naipon kong pagkabigo tungo sa isang nag-aalab na determinasyon. Hindi na ako mabubuhay sa pagdurusang ito at kalabuan. Kailangan kong matuklasan ang katotohanan sa anumang paraan. Mula sa araw na yon, tumigil na ako sa pagiging masunurin at tahimik na manugang. Nagsimula akong magmanman, makinig, at sauluhin ang bawat hindi pangkaraniwang detalye sa bahay na yon. Nagpanggap akong abala sa pagtatrabaho sa bakuran, ngunit ang mga tainga ko ay laging alerto, sinusubukang hulihin ang anumang galaw sa loob. Napansin ko na araw-araw tuwing 5 ng hapon, ang aking biyenan ay personal na naghahanda ng isang herbal na inumin. Ang amoy ay matapang at medyo masangsang. Kakaiba talaga. Hindi niya ako kailanman hinayaang hawakan ito o sinabi sa akin kung ano ito. Dadalhin lang niya ito kay Clara ng tahimik. Pagkatapos inumin ng gamot, mahimbing na matutulog si Clara hanggang sa susunod na umaga nang hindi naghahapunan. Minsan, sinamantala ang sandaling na distract si Mama Elena. Palihim akong kumuha ng kaunting latak ng herbal na naiwan sa takur. Binalot ang mga ito sa isang maliit na piraso ng papel at itinago ng maigi. Hindi ko alam kung ano yon, ngunit sinabi ng aking instinct na isa itong piraso ng puzzle. Ang asawa kong si Mateo ay nanatiling malamig at malayo. Halos hindi niya ako kinakausap, umuuwi ng late sa gabi at nagkukulong sa kanyang opisina. Ngunit napansin ko na ang kanyang kalamigan ay hindi purong put. May nakatagong pagdurusa at takot sa loob nito. Ilang gabi habang dumadaan sa kanyang opisina, naririnig ko ang kanyang malalim at puno ng hinagpis na buntong hininga. Minsan ay narinig ko pa siyang nagsalita habang natutulog. Hindi mo kasalanan. Patawad. Ang mga putol-putol na salitang iyon ay parang nagkalat na mga piraso ng puzzle na lalo lang nagpagulo sa misteryo. Ang tunay na pagkakataon ay dumating isang gabi ng katapusan ng linggo. Sinabi ni Mateo na kailangan niyang makipagkita sa isang mahalagang kliyente at babalik ng napakalate. Ang aking biyenan ay may family dinner sa bahay ng isang malayong kamag-anak. Bago umalis, nilock niya ang pinto ni Clara gaya ng dati at binalaan akong alagaan ng mabuti ang bahay. At sa anumang pagkakataon ay huwag umakyat sa itaas. Ang kanyang mga babala ay lalong nagpatibay sa aking desisyon. Nang mag-isa ako sa bahay, kumabog ang dibdib ko. Ito na ang pagkakataong hinihintay ko. Ngunit paano ako makakapasok sa nakakandadong silid na yon? Nagpalakad-lakad ako pabalik-balik sa ibaba. Ang ulo ko ay parang sasabog na. Bigla, naalala ko ang isang pumpon ng mga reserbang susi na dating isinasabit ng yumao kong biyenang lalaki sa likod ng pinto ng isang lumang kabinet sa pantry. Sabi noon ng tatay ni Mateo, mga susi yon sa bawat silid sa bahay para sa mga emergency. Ang puso ko ay nasa lalamunan ko. Nanginginig kong binuksan ang pinto ng kabinet. At oo, naroon pa rin ito. Ang lumang singsing ng susi ay nakasabit ng tahimik sa isang kinakalawang na pako. Hinawakan ko ito ng mahigpit. Pakiramdam ko ay hawak ko ang susi para buksan ang pintuan ng impyerno. Dahan-dahan akong umakyat ng hagdan. Ang bawat hakbang ay napakagaan na halos wala itong ingay.
Nakatayo sa harap ng pinto ni Clara, huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili. Ang mga kamay ko ay nanginginig ng sobra, kaya natagalan ako bago ko naipasok ang tamang susi sa seradura. Isang tuyong klik ang umalingaw-ngaw sa katahimikan at bumukas ang pinto. Ngunit sa sandaling papasok na sana ako, ang telepono sa ibaba ay nagsimulang tumunog ng matinis. Napatalon ako, muntik ng mapasigaw. Iyon ang landline. Sinong tatawag sa oras na ito? Kumabog ang dibdib ko. Paano kung tumatawag ang biyenan ko para i-check ako? Mabilis kong binunot ang susi, isinara ang pinto at tumakbo pababa. Dinampot ko ang receiver gamit ang nanginginig na boses. Hello? Sa kabilang linya, isang garalgal at hindi pamilyar na boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw. May kung ano sa boses na yun, parehong pamilyar at kakaiba na nagpalamig ng dugo ko. Hindi siya nagtanong kung sino ako. Nagsabi lang siya ng isang pangungusap. Isang pangungusap na puno ng pahiwatig at banta. Huwag mong subukang alamin ang hindi mo dapat malaman. Ang parusa ng nakaraan ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng sinuman. Pagkasabi nun, binabaan niya ako ng telepono. Nakatayo ako doon na paralisado. Ang telepono ay nakadikit pa rin sa aking tainga. Ang parusa ng nakaraan. Ano ang kinalaman ng mga salitang iyon sa sikreto ng pamilyang ito? Sino ang lalaking iyon? Bakit alam niyang sinusubukan kong tuklasin ang katotohanan? Isang ipu-ipo ng mga tanong ang sumalakay sa akin. At napagtanto ko na ang sikretong sinusubukan kong hukayin ay mas malalim at mas mapanganib kaysa sa naisip ko. Ang misteryosong tawag sa telepono ay natapos, ngunit ang mga salita ng hindi kilalang lalaki ay umaalingaw-ngaw pa rin sa aking mga tainga, malamig at nagbabanta. Ang parusa ng nakaraan! Ang parira lang iyon ay parang isang babala, isang hindi nakikitang pader na humaharang sa aking daan. Ngunit kakaiba, hindi nito ako pinaatras. Sa halip, pinagliyab nito ang isang kuryosidad na mas matindi kaysa dati. Malinaw, may ibang tao sa labas ng pamilyang ito na nakakaalam din ng sikreto at ayaw makialam ang iba. Pinatutunayan lang noon na hindi lang ito basta trahedya ng pamilya. Nakatayo ako nang hindi gumagalaw sa gitna ng bahay ng matagal. Sinusubukang pakalmahin ang mabilis na tibok ng puso ko. Naroon pa rin ang takot, ngunit ang pangangailangang mahanap ang katotohanan para iligtas ang sarili ko ay higit pa sa lahat. Hindi na ako pwedeng mabuhay na parang papet sa trahedyang dulang ito. Tumalikod ako nang walang pag-aalinlangan at bumalik sa itaas. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nakaramdam ng panginginig, kundi isang malamig na determinasyon. Muli kong ipinasok ang lumang susi sa seradura. Bumukas ulit ang pinto ni Clara at isang bugso ng luma at maalinsangang hangin ang sumalubong sa mukha ko. Ibang-iba sa banayad na amoy ng lavender na karaniwang ginagamit ng aking biyenan sa silid. Ang silid ay napakaayos, ang lahat ay maingat na inilagay, walang kahit katiting na bakas ng buhay ng isang dalaga. Mas mukha itong exhibit sa museo kaysa tirahan. Ang mga mata ko ay ginalugad ang silid, ang bakal na kama na pang-ospital, ang puting rehas sa bintana, ang salansan ng mga lumang textbook. Ang lahat ay naglalabas ng kakaibang hindi normal. Nagsimula akong maghanap ng maingat at maselan hanggat maaari. Binuksan ko ang closet. Sa loob ay iilang sutlang pantulog lamang at ilang pambahay. Lahat ay nasa iisang disenyo. Walang kulay, wala ni isang bestida. Walang bagay na angkop para sa isang dalagang nasa kasibulan. Tiningnan ko ang mga drawer ng desk. Nakakita lang ako ng ilang panulat at mga blankong notebook. Walang ni isang salitang nakasulat. Walang diary. Walang sulat. Walang anumang sumasalamin sa personal na buhay ni Clara.
Para bang sadyang binura ng isang hindi nakikitang kamay ang lahat ng bakas ng kanyang pag-iral? Nag-iiwan lamang ng isang perpektong maskara. Susuko na sana ako sa kawalan ng pag-asa. Baka masyado nilang itinago ng maigi ang lahat. Aalis na sana ako bago bumalik ang aking binan. Ngunit nang ang tingin ko ay kaswal na dumapo sa ilalim ng kama, huminto ako. Sa ilalim ng bakal na kama, sa pinakamadilim na sulok, ay mayroong hugis parihaba na takib ng manipis na alikabok. Bumilis ang tibok ng puso ko. Lumuhod ako at inabot ito. Dumampi ang mga daliri ko sa isang magaspang at malamig na kahoy na ibabaw. Ito ay isang lumang kahoy na kahon. Hindi masyadong malaki, na may simpleng ukit na bulaklak na pudpod na dahil sa panahon. Walang kandado ang kahon. Isang maliit at naninilaw na tansong trangka lamang. Pigil hininga kong dahan-dahang, hinila ito sa liwanag. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ang takip. Sa loob ay walang mga gamot o mahahalagang alahas. Puno ito ng halo-halong mga bagay na tila walang halaga. Isang lumang sira-sirang manikang basahan, isang ipit sa buhok na hugis paru-paro na may bali na pakpak, at ilang naninilaw na litrato ng isang hindi kilalang dalaga na may maningning na ngiti. At sa ilalim ng lahat ng ito, ang pinaka-nakagulat sa akin ay isang bundle ng mga lumang ginupit na diaryo. Maingat na ginupit at inayos. Ang mga pahina ay naninilaw na sa kalumaan. Ngunit ang malalaki at matatapang na headline ay malinaw pa ring nababasa. Nang inginig kong dinampot ang isang ginupit na artikulo. Ang headline ay tumama sa akin na parang suntok. Kalunos-lunos na aksidente sa trapiko sa Star Tollway. Estudyante ng universidad, patay sa pinangyarihan. Mabilis kong binasa ang mga linya sa ibaba. Inilarawan ng artikulo ang isang aksidente na naganap sa isang maulan na hapon halos 10 taon na ang nakararaan. Isang kotse ang nawala ng kontrol at nabangga ang isang dalagang nagbibisikleta sa gilid ng kalsada. Ang biktima ay isang sophomore sa College of Education sa isang universidad sa Batangas na may magandang kinabukasan. Hindi tinukoy ng artikulo ang pagkakakilanlan ng driver. Sinasabi lamang na ang kaso ay nasa ilalim pa ng investigasyon. Nanuyo ang lalamunan ko. Lumipat ako sa iba pang mga ginumpit na balita. Lahat sila ay nag-uulat tungkol sa parehong aksidente na ginupit mula sa iba't ibang dyaryo. Ang isa ay naglatala pa ng malabong larawan ng pinangyarihan ng aksidente. Isang nayuping bisikleta, isang madilim na mansa na kumakalat sa basang aspalto. Nanginig ako. Isang kilabot ang gumapang sa aking gulugod. Bakit ang mga balita tungkol sa isang trahedya 10 taon na ang nakararaan ay itinatago ng maigi sa silid ni Clara? Ang dalaga ba sa naninilaw na mga litrato ay ang sawing palad na biktima? Ang isip ko ay umikot sa walang katapusang mga teorya. Ano ang koneksyon sa pagitan ng aksidenteng ito at ng sikreto ng pamilya ng aking asawa? Bakit itinatago ni Clara ang mga bagay na ito? Ito ba ang dahilan ng kanyang kakaibang sakit? Ang parusa ng nakaraan ba na tinutukoy ng misteryosong lalaki ay ang mismong aksidenteng ito? Mabilis kong kinunan ng litrato ang lahat ng mga ginupit na dyaryo gamit ang aking telepono. Hindi ko naisip na kunin ang mga ito sa takot na matuklasan ako. Maingat kong ibinalik ang lahat sa dating ayos. Binubura ang anumang bakas ng aking presensya. Nang isasara ko na sana ang pinto ni Clara, narinig ko ang pamilyar na tunog ng kotse ng aking biyanan sa driveway. Lumukso ang puso ko sa aking lalamunan. Bumalik siya ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Tumakbo ako pababa, pumasok sa kusina at nagpanggap na naglilinis. Muntik na akong mahuli sa akto at alam ko na kung natagpuan nila ako, ang mga kahihinatnan
ay hindi maisalarawan. Pumasok ang aking biyenan sa bahay. Ang kanyang matalim na tingin ay sinuri ako mula ulo hanggang paa. Sinubukan kong yumuko, nagpapanggap na abala sa paglilinis. Ang puso ko ay kumakabog pa rin sa takot. Sa kabutihang palad, wala siyang napansing kakaiba. Bumulong lang siya ng tungkol sa pagiging pagod sa family dinner at dumiretso sa kanyang silid upang magpahinga. Nakahinga ako ng maluwag, ngunit ang pakiramdam ng seguridad ay panandalian lamang. Sa aking bulsa, ang telepono na may mga larawan ng mga ginupit na dyaryo ay nagiinit na parang baga. Nagbibigay sa akin ng pag-asa na mahanap ang katotohanan. Ngunit nagbabanta ring sunugin ako anumang oras. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog kahit saglit. Nagkulong ako sa aking silid, paulit-ulit na tinitingnan ng mga larawan. Ang maaliwalas na mukha ng dalaga sa mga lumang litrato, ang mga trahedyang headline tungkol sa aksidente, lahat ay paulit-ulit na naglalaro sa isip ko. Sigurado ako na ito ang susi upang maunawaan ang lahat ng trahedyang nangyayari sa bahay na ito. Ngunit ano ang dapat kong gawin? Harapin ang aking biyenan gamit ito? Siguradong itatanggi niya ang lahat at aakusahan pa akong gumagawa ng kwento. Sa huli, nagpasya ako na ang tanging taong maaari kong kausapin sa sandaling ito ay si Mateo. Bagaman tinatrato niya ako ng masama, bagaman pumanig siya sa kanyang pamilya, nakikita ko pa rin ang isang pagdurusa sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Hindi siya ganap na walang puso. Siya ang asawa ko at may utang siyang paliwanag sa akin. Naghintay ako ng 2 araw hanggang sa dumating ang pagkakataon. Sinabi ng aking biyenan na kailangan niyang pumunta sa probinsya ng kanyang mga magulang ng ilang araw para asikasuhin ang ilang bagay sa pamilya. Tanging si Mateo, si Clara na tahimik na nakakulong sa kanyang silid at ako ang naiwan sa bahay. Nang gabing iyon, pagkatapos ng hapunan para sa aming dalawa sa nakasakal na katahimikan, nakita ko si Mateo na naghahandang magkulong muli sa kanyang opisina. Huminga ako ng malalim, inipon ang lahat ng aking lakas ng loob at tumayo sa harap niya. Mateo, kailangan nating mag-usap. Ngayon lang. Nagmamakaawa ko. Huwag ka nang tumakas pa. Tumingala si Mateo, isang pagod at medyo naiiritang ekspresyon ang nasa mukha niya. Ano na naman ba? Sinabi ko na sa'yo na walang dapat pag-usapan. Hindi ako umatras. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Nanginginig ang boses ko, ngunit matatag. Meron. Kailangan natin pag-usapan ng isang aksidente. Isang kalunos-lunos na aksidente sa highway, halos 10 taon na ang nakararaan. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Mateo. Ang pagkairita ay naglaho, napalitan ng isang hindi maitatangging takot. Tinitigan niya ako, nanginginig ang kanyang mga labi. Paano? Paano mo nalaman yan? Ang alam ko ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay sabihin mo sa akin ang totoo. Itinaas ko ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang mga larawan ng mga ginupit na dyaryo. Sinong babaeng ito? Bakit ang mga artikulo tungkol sa pagkamatay niya ay nakatago sa silid ni Clara? Tumingin si Mateo sa screen ng telepono at nanigas. Humakbang siya paatras at napaupo sa isang malapit na upuan, hawak ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Ang kanyang katahimikan ay tumagal ng ilang minuto. Isang katahimikan na napakabigat na parang kaya nitong durugin ang isang buong kasindak-sindak na nakaraan. Sa huli, tumingala siya. Mapula ang mga mata, garalgal ang boses. Dahil alam mo na, hindi ko na itatago sa'yo. Nagsimimula siyang magsalita. Basag ang boses na parang bawat salita ay isang kutsilyong sumasaksak sa sarili niyang dibdib. Totoo ang aksidenteng yun. Ang pangalan ng dalaga sa litrato ay Lucy. Siya ang biktima at ang taong naging sanhi ng aksidente ay si Clara. Umugong ang mga tainga ko. Bagaman pinaghihinalaan ko na ito,
Ang marinig na kumpirmahin ito ni Mateo ay isang pagkabigla. Ipinagpatuloy niya. Isang maulan na hapon noon. Si Clara, na 16 na anyos pa lamang, ay palihim na kinuha ang kotse ni Papa para magsanay magmaneho. Masyado siyang walang karanasan at dahil sa ulan at madulas na kalsada, nawalan siya ng kontrol at nabangga si Lucy na nagbibisikleta sa parehong direksyon. Namatay agad si Lucy. Pagkatapos ng aksidente, si Clara ay pumasok sa isang estado ng takot na halos mawalan siya ng bait. Sabi ni Mateo, puno ng sakit ang boses. Hindi siya tumigil sa pagsigaw at pagiyak. Inuuntog ang ulo sa pader. Sinasabing nakapatay siya ng tao. Desperado rin ang mga magulang ko. Sa isang banda, mahal nila ang kanilang anak. Ngunit sa kabilang banda, natatakot silang makulong siya. Alam mo naman, laging mahina si Clara. Kung makukulong siya, malamang na hindi siya mabubuhay. Kaya, pinagtakpan ng pamilya niyo ang lahat? Tanong ko, may bukol sa lalamunan. Tumango si Mateo, iniwasan ang aking tingin. Kinailangan ni na mama at papa na gumamit ng maraming pera at koneksyon para ayusin ito. Binigyan nila ang pamilya ng biktima ng malaking halaga at sa paanuman ay naisara ang kaso nang hindi nahahanap ang salarin. Ngunit para kay Clara, masyadong malaki ang shock. Mula sa araw na yon, namuhay siya na pinahihirapan ng pagkakasala at takot. Binabangungot siya gabi-gabi at patuloy na lumalala ang kalusugan niya. Kaya kailangan niyang mabuhay na may espesyal na pangangalaga. Ang sakit niya ay hindi allergy. Ito ay sakit ng kaluluwa. Nang marinig ang kwento, natahimik ako. Isang bahagi ng akin ay naawa kay Clara, isang batang babae na kailangang tiisin ang gayong kalaking trahedya sa murang edad. Ngunit isa pang bahagi ng akin ang nakaramdam ng lumalalang pagkabalisa. Ang kwento ni Mateo ay tila lohikal. Ipinaliwanag nito kung bakit ganoon na lamang kakatwa ang pag-uugali ni Clara. Ngunit kung iyon lang ang lahat, bakit kailangang palihim na bigyan siya ng aking binan ng kakaibang herbal na inumin araw-araw? Kung ito ay trauma lang sa psikolohiya, bakit kailangan nilang ikulong siya sa isang silid na may rehas sa bintana? At ang pinakamahalaga, anong kinalaman ng lahat ng ito sa bestidang luntiang jade? Bakit ang isang simpleng bestida ay nagdulot ng malubang sakit kay Clara na muntik na niyang ikamatay at nagtulak kay Mateo na isigaw na pinatay ko ang kanyang kapatid? Tumingin ako kay Mateo. Ang tingin ko ay hindi natakot tulad ng mga unang araw, kundi mapanuri, analytical. Alam kong ang kwentong kasasabi lang niya ay hindi ang buong katotohanan. Ito ay dulo pa lamang ng isang higanteng iceberg. Huminga ako ng malalim. Sinusubukang panatilihing kalmado ang boses ko. At ano naman ang tungkol sa bestida? Ano ang tungkol sa luntiang bestida na yon? Bakit nagawa nitong ilagay si Clara sa ganoong estado? Natahimik si Mateo ng matagal. Hinaplos niya ang kanyang magulong buhok. Ang mukha ay nalilok sa malalim na hinagpis. Tila ang pag-alala rito ay isang pagpapahirap para sa kanya. Sa huli, nagsalita siya. Ang boses ay mahina at malayo na parang nagmumula sa isang masakit na alaala. Bakit? Dahil sa araw ng aksidente, ang dalagang si Lucy ay nakasuot ng bestidang eksaktong katulad niyon. Nagpatuloy si Mateo. Nanginginig ang boses na parang muli niyang nararanasan ang nakakatakot na sandaling yon. Pagkatapos ng pagkamatay ni Lucy, pumunta ang pamilya niya sa bahay namin para mag-eskandalo. Hindi sila naniwala na simpleng aksidente lang ito. Hindi nila tinanggap ang kabayaran. Ang ina ni Lucy, sa kanyang matinding pagdadalamhati sa pagkawala ng anak, ay tumayo sa harap ng aming gate at isinumpa kami. Sinabi niya na kung namatay ang anak niya nang hindi makatarungan sa luntiang bestidang yun, ang anak ng bahay na ito ay kailangang mabuhay sa buong buhay niya
na pinahihirapan nito. Isinumpa niya si Clara. Sinasabing sa tuwing makakakita o magsusuot siya ng bestidang may katulad na kulay at estilo, babalik ang espiritu ng kanyang anak para kunin ang buhay niya at mauulit ang trahedya. Kailangan niyang mabuhay sa takot, sa pagsisisi sa buong buhay niya. Pinigil ko ang aking hininga habang nakikinig. Isang sumpa. Isang sumpang binigkas mula sa bibig ng isang inang nawalan ng anak. Tunog irasyonal, pamahiin, ngunit para kay Clara sa sandaling iyon, isang takot na takot at puno ng pagkakasala na dalaga. Wala itong pinagkaiba sa hatol na kamatayan na nakabitin sa kanyang ulo. Nung una, hindi rin naniwala ang mga magulang ko, buntong hininga ni Mateo. Akala nila salita lang yun sa sandali ng galit. Pero pagkatapos, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Minsan, isang kamag-anak na walang alam sa kwento ang nagbigay kay Clara ng nightgown na kulay luntiang jade din. Nang gabing yun, nagkumbulsyon ang kapatid ko at sumigaw na nakita niya si Lucy na duguan na nakatayo sa paanan ng kama niya at nakatitig sa kanya. Mula noon, takot na ang buong pamilya. Bawal na ang anumang kulay luntian sa bahay na ito. At si Clara, naniniwala siya na totoo ang sumpa. Para sa kanya, ang bestidang yon ay hindi na damit. Ito ang simbolo ng pagkakasala, ng kamatayan. Nang marinig ito, nagsimula akong makaunawa. Naunawaan ko ang reaksyon ni Clara, ang panik ng aking biyenan at ni Mateo nang makita nila ako sa bestidang iyon. Sa kanilang mga mata, hindi ako nakasuot ng regalo, kundi ng isang nakamamatay na sumpa. Ginising ko ang demonyo sa kaluluwa ni Clara. Ngunit pagkatapos, isa pang tanong, isang malamig na tanong, ang bumaon sa isip ko. Tumingin ako ng diretsyo sa mga mata ni Mateo. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ito ay kakaibang matalas. Kung gayon, bakit mo binili? Alam na alam mong bawal na bagay yun. Alam mong masasaktan si Clara. Bakit sadyang binili mo at ipinadala sa akin bilang regalo? Ang tanong ko ay parang kutsilyo na tumama sa gitna ng puso ni Mateo. Napaurong siya, umiiwas ang tingin, nauutal. Ako, gusto ko lang... Gusto mo lang ano? Diin ko, humahakbang palapit. Gusto mong subukan, hindi ba? Gusto mong makita kung totoo ang sumpa? Kung pagkatapos ng halos 10 taon ay may epekto pa rin ito at hindi ka nag-atubiling gamitin ang sarili mong asawa, ang babaeng katabi mong natutulog bilang ginipig para sa malupit na pagsubok na yon, hindi ba? Yumuko si Mateo, nanginginig ang mga balikat. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamasakit na pag-amin. Nagsimula akong tumawa, isang mapait at sarkastikong tawa. Tumulo ang mga luha ko, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa galit. Naintindihan ko na ang lahat. Naintindihan ko kung bakit siya sumigaw. Pinatay mo ang kapatid ko. Hindi dahil natatakot siya para sa buhay ni Clara, kundi dahil natatakot siya. Takot dahil ang kanyang pagsubok ay naging isang teribleng tagumpay. Takot dahil siya mismo ang nagtulak sa kanyang kapatid sa kapahamakan. At takot dahil ang tunay niyang mukha ay nabunyag na. Umatras ako, tinitignan ang nakakukuyom na lalaki sa harap ko, ang asawang minsan kong minahal at pinagkatiwalaan. Lumalabas na sa likod ng mabait at maamong mukha na yon ay nagtatago ang isang nakakatakot na pagkamakasarili at kalupitan. Mahal niya ang kanyang kapatid, ngunit ang pagmamahal na yon ay napakabaluktot na handa niyang isakripisyo ang sarili niyang asawa upang bigyang kasiyahan ang isang masamang kuryosidad. Patawad, Marisol! Tumingala si Mateo, garalgal ang boses. Hindi ko sinasadyang mangyari ito. Akala ko lang matagal na panahon nang lumipas na nasa nakaraan na ang lahat.
Hindi ko inaasahan na magiging ganito kaseryoso. Hindi mo inaasahan? Nanuya ako. Hindi mo inaasahan o sadyang pinili mong huwag isipin ang mga kahihinatnan? Sa mga mata mo, isa lang akong piyesa. Isang kasangkapan para subukan mo ang isang katawa-tawang sumpa. Hindi ba? Tumalikod ako. Ayaw nang makarinig ng kahit isang salita pa. Maaring ipaliwanag ng kwentong sinabi niya ang lahat. Ngunit kasabay nito, pinatay nito ang lahat ng natitira sa akin para sa kasal na ito. Ang pagmamahal, ang tiwala, lahat ay nawasak na. Ngunit nang pumasok ako sa aking silid at ibinalibag ang pinto, isa pang pakiramdam ng pagkabalisa ang gumapang sa akin. Tila magkakatugma ang lahat. Ngunit bakit pakiramdam ko ay may mali pa rin? Kung ito ay simpleng sumpa ng psikolohiya, bakit ang reaksyon ni Clara ay kahawig ng isang tunay na sakit na may kumbulsyon at pagbubula ng bibig? At ang hindi kilalang lalaki na tumawag sa akin, bakit siya nagsalita tungkol sa parusa? Isang salita na mas mabigat at mas legal kaysa sa simpleng sumpa. Posible bang ang kwentong kasasabi lang ni Mateo ay hindi pa rin ang buong katotohanan? Pagkatapos ng komprontasyon na yon, tila lumubog si Mateo sa sarili niyang pagdurusa. Iniiwasan niya ako. Ang aking biyena naman, bagaman hindi na ako hayagang pinahihirapan, ay patuloy na nagpaparamdam ng kanyang put sa pamamagitan ng mga parinig. Ngunit sa katahimikan at pag-iisa, naging malinaw ang isip ko. Sinimulan kong pag-ugnayin ang mga tuldok. Una, ang reaksyon ni Clara, kumbulsyon at pagbubula ng bibig, ay sintomas ng pisikal na sakit o reaksyon sa lason, hindi lamang psikolohikal. Pangalawa, ang herbal na gamot. Naalala ko ang masangsang na amoy. At panghuli, ang tawag ng lalaki tungkol sa parusa. Nagpasya akong hanapin ang pamilya ni Lucy. Nagpaalam ako na bibisita sa pamilya ko. Ngunit sa totoo lang ay umupa ako ng kwarto malapit sa universidad. Sa Yale University, o sa kaso ng Pilipinas, marahil ay sa isang malaking universidad sa Maynila o probinsya, hinanap ko ang records ni Lucy Alvarez. Nabigo ako sa opisina dahil sa privacy policy. Naupo ako sa isang bench sa campus, nawawalan ng pag-asa. Doon ko nakilala ang lalaki sa telponyo. Siya si Ginoong Anthony Alvarez, ang ama ni Lucy. Hindi aksidente ang pumatay sa anak ko, sabi ni Ginoong Alvarez. Ang boses ay puno ng puot. Ang kwento ni Mateo ay kalahating kasinungalingan. Nanigas ako. Ibinunyag niya ang nakapanghihilakbot na katotohanan. Si Mateo ang nagmamaneho ng kotse ng araw na iyon, hindi si Clara. Ayon kay Ginoong Alvarez, nagkaroon ng pagtatalo ang magkapatid sa loob ng kotse. Si Mateo, na nu'y 20 anyos at impulsibo, ay nagmaneho ng mabilis dahil sa galit matapos tanggihan ng mga magulang sa pera. Nang mabangga niya si Lucy, pinili niyang iligtas ang sarili at isisi ang lahat sa 16 na anyos na si Clara. Ang pamilya ni Mateo, lalo na ang iyong biyanan, patuloy ni Ginoong Alvarez, ay kasabwat. Gumawa sila ng perpektong palabas. Sinabi nila kay Clara na siya ang nagmamaneho. Ginamitan nila siya ng matatapang na gamot, mga tranquilizer at antipsychotics upang sirain ang kanyang isip at memorya. Ginawa nilang baliw ang isang malusob na dalaga para pagtakpan ang krimen ni Mateo. Ngayon ay naiintindihan ko na ang lahat. Ang rehas, ang gamot, ang pagbabawal sa allergy, lahat ay para kontrolin si Clara at pigilan ang pagbabalik ng kanyang alaala. Ang sigaw ni Mateo na pinatay mo ang kapatid ko ay takot na baka gumana ang bestida bilang trigger para maalala ni Clara ang katotohanan. Kailangan nating iligtas si Clara, sabi ko kay Ginoong Alvarez nang may determinasyon. Bumalik ako sa bahay na may dalang misyon. Kumuha ako ng sample ng gamot at ipinadala ito kay Ginoong Alvarez para masuri. Pagkatapos, sinubukan kong kausapin si Clara.
Pumasok ako sa kwarto niya sa pamamagitan ng pagdaan sa bintana mula sa opisina ni Mateo. "Clara?" tawag ko. Takot na takot siya, inaatake ng halusinasyon. Ginamit ko ang impormasyon tungkol sa manika at ipit sa buhok para makuha ang tiwala niya. "Hindi ikaw ang pumatay. Niloloko ka nila." Bagaman hindi siya agad naniwala, alam kong nagtanim ako ng binhi ng pagdududa. Ang huling tulak ay dumating nang umuwi si Mateo na lasing na lasing. Sa sala, habang kausap ang kanyang ina, sumabog siya. "Pagod na ako. Ayoko nang mabuhay ng ganito. Kasalanan ko ang lahat." Narinig ni Clara ang sigaw ng kanyang kuya. Bumukas ang pinto ng kwarto niya at sa sobrang shock, hinimatay siya. Dinala namin siya sa ospital. Doon, nakuha ko ang text ni Ginoong Alvarez. Kumpirmadong antipsychotics ang gamot na sumisira sa utak. Ito ang pagkakataon namin. Habang nasa ospital, kinausap ko si Clara na unti-unting nagigising. "Ilalabas kita dito." Madaling araw nang itakas namin siya. Sa exit, hinarang kami ni Mateo. Akala ko katapusan na namin. Ngunit sa halip na pigilan kami, inabutan niya ako ng makapal na wallet. "Kunin mo ito. Dalhin mo siya sa malayong lugar. Iligtas mo siya. Patawad." Hinayaan niya kaming umalis. Isang huling gawa ng konsensya mula sa isang duwag na lalaki. Dinala namin si Clara sa isang pribadong klinika sa Tagaytay na inirekomenda ni Ginoong Alvarez. Malayo sa kanyang ina at kapatid, nagsimula ang kanyang paggaling. Nag-file ng kaso si Ginoong Alvarez gamit ang mga ebidensya. Isang buwan ang lumipas, ipinatawag ang lahat sa istasyon ng pulisya. Sa harap ng investigador, bumigay si Mama Elena. Inamin niya ang lahat para protektahan ang anak. Si Mateo, na puno ng pagsisisi, ay umamin din. Tumingin si Clara sa kanyang pamilya at nagtanong ng isang salita na dumurog sa puso ng lahat. "Bakit?" Walang nakasagot ng sapat. Nakulong si Mateo. Nawala ang lahat kay Mama Elena at umuwi siya sa probinsya, nag-iisa at puno ng sisi. Ako at si Mateo ay naghiwalay. Nanatili ako sa tabi ni Clara. Sa tulong ni Ginoong Alvarez at sa perang ibinigay ni Mateo, nabukas ako ng isang maliit na flower shop. Si Clara ay natutong magpinta. Isang araw, ipinakita niya sa akin ang isang painting. 2 babae na naglalakad patungo sa araw. "Salamat sa paglabas sa akin sa dilim," sabi. Nawalan man ako ng asawa, nakatagpo naman ako ng katotohanan at isang kapatid na mamahalin ko habang buhay. Sa harap ng mga sunflower, napangiti ako. Tapos na ang bagyo.